Malinaw naman yung boses ko po, no? Inshallah. Double check ko lang. Pa-chat po sa ano, kung malinaw yung boses, kung loud and clear. Tsaka remind ko lang din po yung mga mic at tsaka yung camera, inshallah, pwedeng panatilihin natin naka-close. Okay, mag-i-start tayo, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay nalalapit na sa pagtatapos ng ating pag-aayuno ngayong buwan ng Ramadan. So inshallah, malapit na tayo sa 10 days ng Ramadan at masaksihan natin ang marami pang paparating na buwan ng Ramadan at tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pag-aayuno ngayong buwan ng Ramadan. So, Islam jazakumullah khair kay Sister Shaira na gumagawa ng ating mga poster. Mashallah, yung ginawa niya. Ang ginawa niya ngayon pang awarding, subhanallah. Pero ang ganda, mashallah. Na-appreciate natin yan. So, alam mo may photoshoot pagkatapos ng muhadara. Pero, alhamdulillah mga kapatid, hindi madali mag-edit sa totoo lang. Dahil naranasan ko rin mag-edit, lalo rin sa mga paggawa ng video. So, inshallah, kung merong dyan na hindi naman sobrang busy at may experience sa pag-edit at may kakayahan na, inshallah, pwede mag-volunteer kay sister sapagkat malaman natin na siya pala ay isang estudyante. So, college na pala siya, mashallah. At yun. Pero kung busy naman talaga kayo at wala rin kayo masyado experience, mukha namang nag-i-enjoy si sister sa mga paggawa niya ng mga poster. So, halata naman. Okay, so, sa admin, sa GC na nagpapanatili ng rules sa GC, no? Mashallah, at sa ating mga butihing ustad. At biyayaan, pagpalain nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay patungkol sa Zakatul Fitr. Actually, nung mga nakaraan is binanggit na yata ito ni Ustad. Di kasi ako nakaakyat, pero parang na-discuss niya ng bahagya. Pero mag-refresh lang tayo ulit pagkatapos dalawa naman ang pag-uusapan natin ngayon, inshallah. So, yun, okay? Ang Zakatul Fitr, ano ang Zakatul Fitr? Ang Zakatul Fitr ay kawang gawa na ibinibigay sa mga nangangailangan o may hirap sa pagtatapos ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay? Sinasabi na ang Arabic na salita na fitr ay nangangahulugang kapareho ng iftar, ang pagtatapos ng pag-aayuno. Sino ang dapat magbigay ng Zakatul Fitr? Sinasabi na ang bawat Muslim ay dapat magbigay ng Zakatul Fitr. No? Sinasabi dito sa atin sa bansang Pilipinas, ang pagbibigay daw ng 2 kilo pero mas mainam kung 3 kilo. Sinasabi ng ating mga scholar 3 kilong bigas. Sinasabi ng ating mga scholar na mas mainam na raw ang sumobra kaysa sa kumula. Dahil pagka kumulang daw, maaaring hindi ito tanggapin. So, Allahu alam mga kapatid, no? 2 or 3 kilong bigas ay sapat na yun bilang pambayad sa Zakatul Fitr. Ang bawat Muslim ay dapat magbayad ng Zakatul Fitr para sa kanyang sarili, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa kanyang mga tagapaglingkod. Sinasabi na halimbawa na lamang ikaw ay mayroong anak na 2 at ang iyong asawa at ikaw at ang kilo ng bigas sa inyo ay nagkakahalaga ng 40 pesos. So mga kapatid, 100 pesos para sa iyo, 100 pesos. Assalamualaikum. Paki-off po ng mic, inshallah.
Shukran, jazakumullahu khair. Okay. Halimbawa na lamang 100 pesos para sa iyo, 100 pesos para sa asawa mo, 200 pesos para sa iyong dalawang anak. So, ikaw dapat bilang lalaki, ikaw dapat ang magbigay o magbayad ng kanilang zakatul fitr. Sinasabi na kung halimbawa nakapos ka naman daw, maaaring yung asawa mo ang magbayad ng kanya. No? So, yun nga, sa 400 pesos na yun, apat na kayo, yung dalawa mong anak at isa mong at yung asawa mo, at ito ay ibibigay sa isang Muslim na mahirap. So, sapat na ang 400 pesos para sa pagbibigay bilang zakatul fitr. Bali, ulitin ko, ang zakatul fitr ay sinasabi na mas mainam ang pagkain sapagkat yun ang ginawa ng mga sahaba at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sinasabi nila na ito daw ay hindi maaaring i-convert sa cash. So, Allahu alam mga kapatid. Nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung saan ang Rasulullah ay nag-utos sa pagbabayad ng isang saa ng mga datilis o isang saa ng sibada bilang zakatul fitr sa bawat Muslim, bata, matanda, lalaki at babae. So, yun, inulat ni Imam al-Bukhari at ni Imam Muslim. Ano ang kahalagahan ng zakatul fitr, mga kapatid, sa pananampalataya? Inshallah, kung may kulang sa pagpapaliwanag ko, kung may nakakaalam, pwedeng idugtong mamaya, inshallah. Ang zakatul fitr ay ipinahayag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang isang kakailanganin para sa pagkakaisa. Ang ibig sabihin nito ay upang maging matibay ang relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng lipunan ng mga Muslim, upang maibsan ang mga problema ng mahihirap, upang magkaisa ang pakiramdam ng pagkakapatiran at pagkakaisa sa puso ng mga Muslim. So, sapagkat hindi natin maiwasan sa paligid natin, minsan may mga taong nangangailangan pa rin at kinakapos sa kanilang pangangailangan. So, iba't ibang dahilan ang binibigay ng ating mga ulama para sa obligasyon ito ng kawang gawa. Sinasabi ng ilan na ang kawang gawa daw na ito, ang pagbibigay ng zakatul fitr, tumutulong sa mahihirap at sa mga nangangailangan at nag-aalaga ng kanilang mga pangangailangan at ginagawang maayos para sa kanila na ipagdiwang ang Eidul Festival at sa iba pang mga pamusliman. Ang iba pang mga scholar ay nagpapanatili na ang gawa na ito ay upang mabayaran para sa anumang mga pagkakamali o mga pagkakamali na maaaring ginawa ng isang tao sa panahon ng Ramadan habang siya ay nag-aayuno, yung tinatawag na kafara daw. So, yun, para sa anumang mga pagkakamali na nagawa niya na maaari niyang ginawa ng isang tao sa panahon ng Ramadan, so ito ay nagiging pambayad. Ang zakatul fitr, mga kapatid, dapat daw ito ay ibinibigay sa mga Muslim, especially. Kumbaga, ang yung zakatul fitr, dapat ang makatanggap nito is yung mga Muslim na may hirap, yung mga taong nangangailangan, mga kapatid natin na nangangailangan. Pero sinasabi, kung ang tao daw ay malapit na sa Islam at inaantay na lang ang kanyang pagmumuslim, pwede na raw siyang bigyan ng zakatul fitr, no? Halimbawa na lamang yung isang taon, paulit-ulit siyang dinadawahan, malapit na siyang makumbinse. Talaga sinasabi niya, naniniwala siya kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi pa siya nakapagsasyahada, pero yun na yung paniniwala niya. Sinasabi na pwede na daw ito bigyan ng zakatul fitr. Okay? Sa pamilya naman, ang hindi mo pwedeng bigyan daw ng zakatul fitr ay ang iyong anak, nanay, tatay, at saka ang iyong asawa. Dahil bilang lalaki, obligado na gastusan natin sila, no? So, iyon mga kapatid. Pero may nagtatanong, pwede ko ba ibigay ang aking zakatul fitr sa aking kapatid, bayaw, tita, tito, pamangkin, pinsan? Sinasabi na pwede raw ibigay sa kanila ang inyong zakatul fitr dahil hindi mo raw sila obligado na gastusan. So malinaw, ang zakatul fitr ay hindi maaaring ibigay sa anak, nanay, tatay, asawa, no? Sapagkat sila ay obligado mong gastusan. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos sa gawaing zakatul fitr upang ang ating pag-aayuno ay maging katanggap-tanggap at ang mga mahihirap o ang nangangailangan, kaya kahit sino ay nagbibigay nito bago daw sumapit ang pagdarasal ng Eidul Fitr. Okay? Pakiupo ng mic.
Inshallah, pakiyo po ng mic. Sino na mic? Pakiyo po ng mic. Okay, balik tayo mga kapatid. Ang oras ng pagbibigay ng zakatul fitr, okay, ang gawa na ito ay dapat daw ibigay sa buwan ng Ramadan. So, ang zakatul fitr dapat ibigay sa buwan ng Ramadan bago matapos ang pagdarasal ng Eidul Fitr. Ibig sabihin, ibinibigay ito bago ang Salatul Eid. Pero, pwede ring ibigay in advance. Pwede rin natin ibigay i-advance ang ating mga zakatul fitr ng isa o dalawang araw bago ang Salatul Eid. Tandaan, sino mang magbigay pagkatapos ng Salatul Eid, ito ay hindi na raw maituturing na zakatul fitr. Ito ay maituturing na lamang daw po na sadaqah. No? Pero kahit pa paano, may gantimpala pa rin. Pero ang zakatul fitr ay ibinibigay bago ang Salatul Eid, bago matapos ang pagdarasal ng sa yung pagdadausan ng pagdarasal. Inshallah, dadaan tayo rin mamaya. Bismillah. Obligadong pagbibigay ng zakatul fitr ay bago isagawa ang Salatul Eid, alinsunod sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat mula kay Ibn Umar, palugdan wa siya ni Allah. Katunayan na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ipinag-utos na ay palabas ang kanilang mga zakatul fitr bago lumabas ang mga tao patungo sa kanilang pagsasagawaan ng dasal ng Eid. So, naiulat mula kay Imam Al-Bukhari. So, ayun mga kapatid, sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabanggit dito na bago magsitungo ang mga tao sa pagdadasalan ng Salatul Eid, ipinag-utos na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ilabas na nila ang kanilang mga zakatul fitr. Ngunit, okay, may kasunod, ito ay ipinahihintulot din na ilabas ang zakatul fitr isang araw, dalawang araw o bago isagawa ang sala ng Eid. Katulad ng nabanggit natin kanina mga kapatid. Pwede siya i-advance isa or dalawang araw. Naiulat na sinasabi rito, katunayan si Ibn Omar ay kanyang inilabas ang kanyang zakatul fitr para sa mga musmus at sa matatanda. Isang araw, dalawang araw bago sumapit ang Eid. Naiulat mula kay Imam Al-Bukhari. Sinabi rin ni Sheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, walang pagbabawal ang pagbibigay ng zakatul fitr mula 28, 29, 30 o gabi ng Eid. At gayon din sa araw ng Eid bago isagawa ang dasal ng Eid. So mga kapatid, pwede siya i-advance paulit-ulit tayo rito para maging malinaw lang. Para sa may mga katanungan. Pwede siya i-advance inshallah isa o dalawang araw o kaya bago gabi pa lang bago sumapit ang dasal ng Eid. Ano ang dahilan bakit tayo nagbibigay ng zakatul fitr? Walang pag-aalinlangan na ang pagbibigay ng zakatul fitr ay punong-puno ng mga magagandang aral mga kapatid. At kabilang dito upang dalisayin ang tao sa mga pagkukulang nito sa panahon ng siya ay nag-aayuno. Sapagkat may mga tao, may mga ilan na nag-aayuno pero hindi maiwasan ng ilang mga gawain hindi kaaya-aya. No? Katulad na lamang ng pakikipagchismisan, pakikipagmarites sa ganito sa ganyan, yung mga bagay na nakakabawas sa gantimpala ng ating pag-aayuno, hindi maiwasan. So, sinasabi rito, upang dalisayin ng tao sa mga pagkukulang nito sa panahon ng siya ay nag-aayuno. Pangalawa, bilang paglilinis sa kanyang mga pagkakasala. Okay? Pangatlo, isang uri ng pagtulong o pagpapakain sa mga mahihirap. At pang-apat, pagkakaroon ng malaking gantimpala. Panglima, isang kawang gawa ng ating sarili at ating katawan. At ang huli, ito ay pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ipinagkaloob na biyaya niya sa atin. No? Nabanggit sa... Ay, mic po, inshallah. Wait lang, nag-distract ako. Okay. Naiulat mula kay Ibn Abbas.
rahimahullah, radiyallahu anhu, na kanyang sinabi, ipinag-utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sino ba yung naka-open ng mic? Naiulat mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhu na kanyang sinabi, ipinag-utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr bilang pagdadalisay sa taong nag-aayuno mula sa mga salita, gawa na hindi maganda at bilang pagtulong o pagpapakain sa mga dukha at mahihirap. So mga kapatid, kung titignan natin, ang pagbibigay ng zakatul fitr ay nagmumungkahi or nagpapahiwatig ng pagtulong sa kapwa at pagpapakain sa mga dukha o sa mga mahihirap. So isa sa mga kagandahan ng ating relihiyon na hindi lang natin sinusolo ang mga bagay na biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ang ating pananampalataya ay nagtuturo na kung saan tayo ay magkaroon ng mabuting puso, pagbibigay sa kapwa at pagtulong sa mga nangangailangan, no? Sinasabi rito na hindi na nga maituturing na zakatul fitr kapag ito ay ibinigay pagkatapos ng dasal ng Eid at maituturing na lang daw itong uri ng sadaka. Mga kapatid sa Islam, speaking of sadaka, para makuhaan natin ng aral, inshallah, may isang binata na may gusto siya kainin na prutas. So naghahanap siya ng mga tindahan. So may nakita siyang 3 tindahan magkakadikit. At pagkatapos sa dulo, ay mayroon ding tindahan na 2. So bali 5. Unang tindahan na pinasukan niya, wala roon yung hinahanap niya. So lumipat siya sa kabila. Paglipat siya sa kabila, wala na naman. Pangatlong tindahan, wala na naman. Hanggang sa naisipan niya puntahan yung 2 tindahan sa dulo. Sa kagustuhan niya na makuha o mabili yung hinahanap niya at yung gusto niyang kainin. Pagdating niya sa tindahan sa dulo, wala na naman yung hinahanap niya. So, paano ba yan? So, pero ang pera na dala-dala niya is sakto lang para sa bibiling niya. Maya-maya, nung pabalik na siya, nagdesisyon na siyang bumalik dahil wala nga yung hinahanap niya. Merong lalaki na humarang sa kanya. Hinarang siya ng lalaki, ang sabi sa kanya, kailangan niya ng tulong dahil yung kasama niya, iniwan siya at yung pera niya ay nandun sa kasama niya. Walang-wala siyang pera. Kaya nanghihingi siya ng tulong, nilalapitan kung sino-sino ang pinaghihingian niya ng tulong. Nag-isip yung binata. Sabi niya sa sarili niya kasi, may gusto siyang kainin. Pero sabi ng lalaki, bilang pambawi, kung papahiramin mo ko, ibigay mo sa akin ang contact number mo. Pagkatapos, pag makabalik ako sa tinutuluyan ko, gagawin kong 10 times yan. So, scam ba? Di natin alam kung scam. Pero gagawin daw 10 times kung ano ang kaya niyang ipahiram. So, kung pahiramin mo ng 500 yun, how much yun? Kung totoo. Pero Allahu alam mga kapatid. Pero yun ang sinabi sa kanya. Na kung saan, pagka ako'y makabalik sa akin tinutuluyan, ibabalik yung pera mo 10 times. Ibigay mo sa akin kung saan kita pwede kontakin. Yung binata is talibul ilm. Ayun, yung mga talibul ilm, laging may dalil sa isip yan eh. Pag naglalakad, kung ano makita ng mga yan. Halimbawa, may nadaanan niya na nakaharang sa daan. Ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sino mong magtanggal ng gabal sa daan, isang bagay na nakaharang sa daan na makapagdudulot ng pinsala, pag ito ay kanyang inalis, yun ay uri ng sadaka. No? So, ang binata na to, malawak ang pag-unawa, nag-aaral sa relihiyong Islam, imbis na kung ano ang isipin niya, imbis na mag-isip siya ng negatibo, imbis na pag-isipan niya ng masama yung tao, ang pumasok sa isip niya is yung aya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran. Basahin natin yung aya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa aqimus salah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin taqiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sinabi sa malapit na kahulugan, at magsagawa kayo ng pagdarasal at magbigay ng kawang gawa.
At anuman ang inyong inilabas o ibinigay na kabutihan para sa inyong mga sarili, ito ay inyong matatagpuan kay Allah. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ang ganap na nakakakita ang anumang inyong mga ginagawa. So, ito ang pumasok sa isip ng isang binata na kung saan lapitan siya ng isang tao at nanghihingi sa kanya ng tulong. Isang aya ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran na sapat upang makaalala ang isang tao na hindi siya dapat magdamot sa anumang kanyang tinatamasa na biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala daratin khairan yarah. Kaya sino man ang gumawa ng isang katiting na timbang ng kabutihan, ito ay kanyang tiyak na matutunghayan pagdating sa kabilang buhay. Sinabi nga, di ba, huwag yung maliitin anuman ang kahit gaano kaliit ang gawaing kabutihan sapagkat ito ay matutunghayan nyo sa inyong Panginoon pagdating sa kabilang buhay. Okay? So, ang isang paksa natin ngayon ay ang patungkol naman sa sadaqah. Ang sadaqah ay isang voluntaryong gawaing kawang-gawa sa Islam na nasasangkot ng pagbibigay ng kayamanan o mapagkukunan sa mga nangangailangan. Ito ay itinuturing na isang gawa ng pagsamba at isang paraan ng paglilinis ng yaman ng isang tao. Sinasabi na ang sadaka ay maaaring magkaroon ng maraming anyo, kabilang ang pagbibigay ng pera, pagkain, damit, o kahit nag-alok ka ng tulong sa mga taong nangangailangan. May nagtatanong, gusto ko po makapagsadaka kaso wala po akong pera. Mamaya madadaanan natin ang mga uri ng sadaka na maaaring gawin kahit hindi naglalabas ng pera. Sinasabi na ang pagbibigay ng sadaka ay isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Islam dahil ito ay itinuturing na isang gawa ng pagsamba at isang paraan ng pagkamit ng mga pagpapala at kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, hindi lang pala yung nagbigay ka lang ng nagbigay basta-basta. Merong benepisyo, no? Dahil sa pagbibigay mo ng sadaka, makakamit mo ang mga pagpapala at kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin itong paraan para makatulong sa mga nangangailangan at para dalisayin ang yaman ng isang tao. So, isa ito sa mga iminumungkahi ng patungkol sa sadaka. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binanggit niya, ang pagkakawang gawain ka ay hindi nakababawas ng kayamanan. Walang nagpapatawad sa iba maliban na si Allah ay nagdaragdag sa kanyang parangalan. At walang sino man ang nagpapakumbaba para sa kapakanan ni Allah. Maliban na si Allah ay itinataas ang kanyang antas o ang kanyang katayuan. Rawah Muslim. Okay, so, alam mo ba? Mga kapatid, ang sadaka ay maaaring ibigay sa sino mang nangangailangan. Okay? Kabilang ang mga dukha, nangangailangang ulila, balo, at yung mga naglalakbay o napadpad. Recommendation din na magbigay ng sadaka sa mga scholar, sa mga mag-aaral ng kaalaman ng pananampalatayang Islam at sa mga nagtatrabaho upang maikalat ang kaalamang Islamiko. So, mabanggit ko lang nung nakaraan, may nagbigay ng sadaka, Masya Allah. So, tanggapin at biyayaan naman ni Allah kung sino man yun. Hindi ko na inalam, pero kung sino man yun, biyayaan, pagpalain naman siya ni Allah. At maging sa ating lahat, tanggapin naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawaing pagsamba at gawaing kabutihan. Biyayaan tayo ni Allah ng anumang biyaya na makapuputi sa atin dito sa mundo at maging sa kabilang buhay. Ang pagbibigay ng sadaka, mga kapatid, ay nakakatulong sa pagbuo ng mga katangian. Okay? Tumutulong ito upang makabuo ng mga katangian katulad ng pagkakaroon ng bukas palad, pagkakaroon ng pakikiramay, at pasasalamat na mahalaga para sa espiritual na paglago sa pananampalatayang Islam. Ito rin ay itinuturing na isang paraan ng paglilinis ng kayamanan ng isang tao at paghingi ng kapatawaran at pagpapala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, isang halimbawa na lamang, naglalakad tayo, may umarang sa atin, nakita natin na kailangan niya, di ba? Nanghihingi ng tulong, alam niyo yung namamalimos, yung lalapit sa iyo at manghihingi.
Huwag natin yung pagtabuyan mga kapatid, huwag natin yung pagsalitaan ng hindi maganda. No? Kung wala man tayong maibigay sa kanya, at least sabihin natin ng maayos na paraan, di yung iinsultuhin natin yung tao na nanghihingi sa atin. Di yung magbibitaw tayo ng masakit na salita. Sabihin natin ng maayos na ipagpaumanhin niya kung wala man tayong mabigay at wag nawa maging kumbaga mag-iba ang paningin natin sa kanila. Kumbaga wag natin silang tignan na sila ay mga kumbaga pabigat sa lipunan, no? Meron bang anumang mga paghihigpit sa kung ano ang maaari kong ibigay bilang sadaka? Ang pinupunto dito, ang tinutukoy dito, meron ba akong dapat presyo kung magkano ang ibigay ko? Kumbaga merong kumbaga merong ang tawag doon, merong diretso na kumbaga ganito yung dapat ko na ibigay. Ang sinasabi rito, walang mga tiyak na paghihigpit na kung ano ang maaaring ibigay bilang sadaka. Sa madaling salita, ano man yan, magkano man yan, pwede mong ibigay yan bilang sadaka. Hanggat ito ay isang halal, pinahihintulutan. Pinahihintulutang uri ng kayamanang mahalaga, tiyakin na ang yaman na ibinibigay bilang sadaka ay nakuha sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. At sabihin natin sa madaling salita para mas maintindihan natin, mula sa halal. Okay? Sapagkat may magsasabi na magtitinda ako ng alak pagkatapos yung kalahati ng napagbentahan ko ipang sasadaka ko para so yun mali mga kapatid. Ang kinita mula sa haram ay mananatiling haram. Okay? Maging sa mga droga o ano man, mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kinita sa uri ng haram, yun ay mananatiling haram. Katulad ng nanalo ka sa sugal, nagsugal ka, nanalo ka, yung panalo mo, ipinansadaka mo, halal ba magsugal? Hindi ba't ipinagbabawal to sa ating pananampalataya? So, sana maging malinaw mga kapatid, no? Ang ipinagbibigay nating sadaka ay mula sa malinis na paraan, pinagpaguran natin, pinagtrabahuan natin, at hindi mula sa masama. Maaari bang ibigay ang sadaka sa anyo ng pagbobolontaryo o pagtulong sa iba? Sinasabi na oo. Ang sadaka ay maaaring ibigay sa anyo ng pagbo-volunteer o pagtulong sa iba. Basta ito ay ginagawa ng may layuning hanapin ang kasiyahan ni Allah at hindi para sa pansariling pakinabang lamang. So, yun mga kapatid may mga tao na gagawin ng ganitong klaseng bagay para may masabi sa kanila ang mga tao. No? Maglilinis sa masjid para sabihin na ang sipag-sipag niya, ang sipag-sipag ng taong yan. O nandun yung kabutihan ng paglilinis sa masjid pero dapat ang layunin ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa kung sino mang tao, kung ano mang papuri na hinahangad natin sa mga tao. Ang pagboboluntaryo ng oras at mga experience upang matulungan ang mga nangangailangan ay itinuturing din na isang uri ng sadaka mga kapatid. Halimbawa na lamang sa masjid, kailangan pinturahan ng masjid pero alam mo sa sarili mo na marunong ka sa pintura, may experience ka. Nag-volunteer ka ngayon, kinausap mo yung imam. Ya Sheikh, baka pwede ako na ang gumawa niyan para makatipid ng masjid at yung ipambabayad sa magpipintura is magamit pa sa ibang pangangailangan ng masjid. So nag-volunteer ka ng walang bayad, ginamit mo yung kakayahan mo para may sakatuparan ang mga dapat gawin sa masjid, sinasabi na yon ay sadaka. Halimbawa na lang dito sa atin, sa ating GC. Meron tayo dito taga-edit ng ating mga poster. Meron tinatawag na yung mga admin, yung nagpapanatili ng mga rules sa GC na to. So, sa kabila ng kanilang pag-aasikaso sa ganitong klaseng gawain, isang uri ng pag-aaral, sila ay nakakatanggap ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang lahat, mga kapatid. No? Kahit tayo na nakikinig lang.
sa simpleng pagpapanatili natin na nakasarado ang ating mic upang ang nagsasalita ay hindi madistract, tayo ay nakakakuha roon ng gantimpala at reward. Sa madaling salita, nagsasama-sama tayo doon sa gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan bang magbigay ng sadaka bawat buwan o maaari ba itong ibigay anumang oras? Maaaring ibigay ang sadaka mga kapatid anumang oras at hindi kinakailangan na ibigay ito bawat buwan. Gayunpaman, hinihikayat ang bawat isa na regular na nagbibigay ng sadaka dahil nakakatulong ito na magkaroon ng ugali ng pagkakaroon pagkabukas, palad at pakikiramay. No? So, ang pagbibigay mo ng sadaka, madalas kang nagbibigay ng sadaka. Dito hinihikayat ang mga tao, sa atin, sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim, dahil ang pagbibigay ng sadaka sa regular na pagbibigay ng sadaka, ito ay nakakatulong upang magkaroon tayo ng pag-uugali na pagkakaroon ng bukas palad at pagkakaroon ng pakikiramay. At hindi lang yun mga kapatid, tayo ay nakakakuha ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga ilang hadith na nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi maaaring magkulang ang isang Muslim sa pagbibigay ng sadaka o kawanggawa kahit na isa lamang ang kanyang tinapay. So marapat pa rin siyang magbigay ng sadaka o ng kanyang tinatawag na kawanggawa mga kapatid. Sa kasunod na hadith, ang pinakamahusay na paggawa ng tao ay ang pagbibigay ng sadaka, no? Sa panahon ng kagipitan. Sapagkat hindi maiiwasan na sa paligid natin ay sadyang nagkakaroon ng pagkakaroon ng sabihin natin na short. Maintindihan natin yan. Na short sa budget, di ba? May mga pagkukulang, kumbaga, may kakulangan pagdating sa pangangailangan. Ang pinakamahusay na paggawa ng tao ay ang pagbibigay niya ng sadaka, lalo't kung ang nasa paligid niya ay mga kapuspalad. Di ba? Kahit yung mga kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo na kailangan at kinakapos, pinakamahusay na paggawa ng tao ay ang pagbibigay ng sadaka sa panahon ng kagipitan. Rawahu Bukhari. Ang huli, ang sadaka ay nagpapaliwanag sa muka ng nagbibigay nito. At kasunod at nagpapataas ng kanyang ranggo sa harapan ni Allah, nagpapataas ng antas. Tumataas ang kanyang antas sa harapan ni Allah kapag siya ay nagbibigay ng sadaka. Mabanggit ko lang, ang pagbibigay ng ngiti sa kapwa mo mga kapatid mo, nakasalubong mo. Nginitian mo siya, bibigay ka lang sa pagbibigay ng simpleng ngiti. Yun ay yun ay uri ng sadaka. Baka mali maintindihan mga kapatid Baka mamaya babae ka tapos may lalaki nakasalubong mo, brother, nginitian ka, baka isipin mo gusto ka niya. So, baka yung brother is nice niya magsadaka. Di ba? Baka mali mo baka magkaroon ng mali siya. Na, alam mo yung brother doon, nung nginitian niya ako. Siguro type ako nun. Mga kapatid, sinasabi, ang sunnah, ang pagngiti, no? Pagbibigay ng ngiti sa ating mga kapwa. Pag nakasalubong natin yung kapatid natin, Assalamualaikum, pagkakaroon ng batian, yun ay nagsisimbolo ng pagkakaroon ng kapayapaan at sinama mo ng smile, ngumiti ka, so yung ngiti ay nakakakuha ka ng gantimpala maging sa pagbati mo ng salam sa iyong kapatid. Okay? Ano ang mga benepisyo ng pagbibigay ng sadaka? So marami mga kapatid. Maaaring magkaroon ng pagpapala, kapatawaran kay Allah, paglilinis ng yaman at pagtulong sa mga nangangailangan. At pagbuo ng isang ugali, nabanggit natin kanina, na pagkakaroon ng bukas palad at pakikiramay. Ang sadaka ay maaari ding magsilbi bilang isang paraan ng proteksyon mula sa mga kalamidad at isang paraan upang madagdagan ang probisyon ng isang tao. So, napapanood natin yung mga nangyayari sa ibang bansa mga kapatid. Nagkaroon ng malakas na lindol, tsunami, sunog. So, sinasabi na ang pagbibigay ng sadaka ay nagiging proteksyon mga kapatid sa anumang uri ng kalamidad o sa anumang kasamaan.
Gusto niyo ng sample mula sa maluwalhating Quran? Isang araw, si Khidir at si Musa alayhi salam ay naglalakbay. Tatalakay ko ito nung nakaraan, si Musa at Khidir. Nakilala sila ng mga taong namamangka at tinawag sila. Pinasakay nila si Musa alayhi salam at si Khidir ng libre. So, kawang gawa. Nang dahil sa pagbibigay nila ng kawang gawa, kahit sila ay mahihirap na, si Khidir, binutas niya yung bangka. Binutas niya yung bangka na sapat lang yung butas para umabot sa kanilang patutunguhan. At pagkatapos, nakita yun ni Musa, alayhi salam, kinwestiyon niya. Sabi niya, pinasakay tayo ng libre pagkatapos binutas mo yung bangka. So, anong klaseng, bakit ganyan ang ibinalik mo sa kanila? So, may usapan sila ni Khidir at saka ni Musa na huwag magtanong. Pero ang ibig sabihin pala nun, kaya binutas ni Khidir dahil sa patutunguhan ng mga taong may hirap na namamangka na nagpasakay sa kanila ng libre, pagdating sa kanilang patutunguhan ay mayroon palang nangungumpis ka isang hari na nangungumpis ka ng mga bangka na maayos at walang sira. Pero dahil sa sila ay nagpasakay ng libre, kawang gawa, sila ay proteksyonan ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan. So sa madaling salita, naligtas sila, hindi nakumpiska yung bangka nila dahil sa pagkakaroon nila ng mabuting puso kahit sila ay mahihirap na ay nagagawa nilang magkawang gawa. So mga kapatid, sana naunawaan natin yun, no? Kahit sila ay mahirap na, sila ay nagkakawang gawa, so paano pa kaya yung mga taong hindi naghihirap o yung mga sagana? Pasakay sila ng libre, yun ay kawang gawa, proteksyonan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan. Sinabi sa aya mula sa maluwalhating Quran kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika mula sa maluwalhating Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana yud'afu lahum wallahu ajran karim. Sinabi dito, katotohanan, ang mga lalaking mapagkawang gawa at ang mga babaeng mapagkawang gawa, yung mga lalaking nagbibigay ng kawang gawa at saka mga babaeng nagbibigay ng kawang gawa, yung mga nagpapautang kay Allah ng isang mabuting pautang. At ito ay idaragdag para sa kanila at para sa kanila ay isang marangal na gantimpala. Nakatiyakan ang mga gumagasta bilang kawang gawa, yung gumagastos bilang sadaka, kawang gawa mula sa kanilang mga kayamanan, mga kalalakihan at kababaihan, na nilaan nila ito para sa landas ni Allah ng bukal sa kanilang mga kalooban bilang paghahangad na makita nila si Allah subhanahu wa ta'ala ay pararamihin sa kanila ang kanilang gantimpala at para sa kanila ay higit pa roon ay masaganang gantimpala, yun nga ang pagpasok sa paraiso, ang Jannah. So, ang pagbibigay ng sadaka, pag isang lalaki, babae, pagkawang gawa, at ito ay matutunghayan nila kay Allah subhanahu wa ta'ala at gantimpala pagdating sa kabilang buhay na walang humpay. Yun nga ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Jannah. Sa kasunod na aya, sinabi rito, katotohanan, ang Panginoon ay nagpapalawig ng panustos para sa sino mang kanyang naisin sa kanyang mga alipin, at siya ang naghihigpit din nito para sa kanya. At anumang bagay na inyong gugulin para sa kanyang landas, anumang bagay ang igugol para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kanyang papalitan at siya ang pinakamahusay sa mga tagapanustos. So, sinabi rito sa tafsir ng aya na ito, sabihin mo Muhammad sa kanila na ipinagmamayabang ang kanilang mga kayamanan at mga anak, katotohanan na ang aking Rab na tagapaglikha ang siyang nagpapaluwag ng kabuhayan sa sino mang kanyang nais mula sa kanyang mga alipin. So, iyon mga kapatid. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahalintulad ng mga gumugugol ng kanilang yaman sa landas ni Allah ay katulad ng isang binhi ng butil ng mais na tumutubo, namumunga ng may 7 puso at ang bawat puso ay naglalaman ng 100 butil. At dinaragdagan ni Allah ang kanyang gantimpala sa sino mang kanyang nais at nasasaklawan ni Allah ang lahat. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka-maalam. At ang kabilang sa pinakamalaking pakinabang ng mga sumasampalataya kay Allah ay ang paggasta o ang paggastos sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang katulad ng mga mananampalataya na ginagasta nila ang kanilang yaman ng para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng isang butil na itinanim sa matabang kalupaan. Pagkatapos ay sumibol, nagkaroon ng tangkay, nagkaroon ng 7 sanga, at
sa bawat sanga ay nagbunga ng 100 butil. So, napakaraming benepisyo ng pagbibigay ng sadaka mga kapatid sa pananampalatayang Islam at ito ay hindi lang pangkaraniwang gawain. Tapos sino man ang taong gumagawa nito ay napoproteksyonan ni Allah, napoproteksyonan sa mga anumang uri ng kasamaan at higit doon nakukuha niya, magkakaroon siya ng habag at awa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dito tayo magtatapos mga kapatid, ang patungkol sa pagbibigay o paggawa ng sadaka, sapagkat di nagtatanong na gusto kong magsadaka pero wala akong pera, paano ko makakapagsadaka? Nabanggit sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nagbigay ng ngiti sa kanyang kapwa, nagbigay na nag-utos ng kabutihan, nagbawal ng masama, itinuro niya ang daan sa taong naliligaw, at tinulungan niya ang malabo ang paningin, inalis niya ang bato at tinik o buto ng hayop sa daanan na nakasagabal na magiging sanhi ng disgrasya, at sino man ang nagsalin ng tubig sa balde ng kanyang kapatid, ito ay nabibilang sa uri ng sadaka. So papansinin natin yung ayah, ay yung hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na binanggit niya, walang nailabas na pera. Ano ang mga nabanggit? Puro pagtulong, puro gawaing kabutihan na nakikita natin na pwedeng mangyari sa daanan. No? Halimbawa na naman yung isa, sino man daw ang maggawad ng katarungan sa dalawang tao, ito ay sadaka. No? Ang dalawang tao, naging makatarungan ka sa kanila, ginawad mo ang katarungan sa kanila, yun ay uri ng sadaka. Sino man ang tumulong sa mga nagkakarga o nagbababa ng kanyang gamit mula sa kanyang sasakyan, yun ay sadaka. Naglalakad ka sa kalsada, may nakita ka, kailangan ng tulong, wala siyang kasama, nagbababa siya ng mga gamit o kailangan ikarga yung mabigat na bagay at tinulungan mo, yun ay uri ng sadaka. Ang pagkakaroon ng magandang pananalita ay sadaka. Ang paglalakad patungo sa masjid, ang bawat hakbang patungo sa masjid ay sadaka. Sino man ang nag-alis ng mga bagay na nakapipinsala sa daanan, yan ay uri ng sadaka. So kung papansinin natin mga kapatid, walang masyadong nailabas na pera. At ito ay puro gawaing kabutihan lamang, pagbo-volunteer o pagkakaroon ng kusa, at siya ay nakakakuha ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang pagkakaroon o pagsasagawa ng mga hawang gawa ng kabutihan, sadaka, ito ay matutunghayan natin pagdating sa kabilang buhay. Sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyo maliitin ang anumang katiting na gawain, gaano man yung kaliit na gawain kabutihan, huwag niyo maliitin, sapagkat yan ay tiyak na matutunghayan natin pagdating sa kabilang buhay. So, naway hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan niya tayo ng sapat at marami pang kaalaman pagdating sa relihiyon. At ilayo naman tayo ni Allah sa anumang uri ng kasamaan at papasukin naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. At hilingin natin na maabutan din natin itong pagtatapos ng buwan ng Ramadan. Tayo ay nasa 10 araw ng Ramadan or wala pa yata. At malapit na. So, inshallah, paramihin natin ang ating mga gawaing pagsamba at pagkakaroon ng mahabang pasensya. At tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno kahit na tayo ay nagtatrabaho, tayo ay nakapag-aayuno at nakapag-fasting, alhamdulillah. So, biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagpalain at tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabuting gawain. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakababatid ng anumang ating mga gawain. Qawla wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.